Good morning po. Humiling po ng bawat isa ay tumayo. Hawakan po ang ating Biblia. Tayo po ay babasa sa mga awit, chapter 74 po, verse 1 to 23 na po. Sagad na po natin hanggang 23. Mga awit po, chapter 74, verse 1 to 23, tayo po ay magpalitan po ng pagbasa. Ako po, ang simula, mga awit chapter 74, panalangin upang iligtas ang buong bansa, verse 1, Panginoon, bakit kami tinakwil habang buhay? Bakit ka ba nagagalit sa tupa ng iyong kawan? Lapitan mo ang naiwan sa rinasa at nakaaway, ang gulo ng satwarayo mo na sinira ng lubusan. Ang lahat ng nasa loob na yari sa mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Ang lahat ng inakitang mga bahay sa paligid, pinalakol at tinurog ng kaaway ng malukit. Ang iyong banal na santuaryo ay kailang sinigaan, nilapastangan nila at binasa ang templong banal. Sa kanilang pag-uusap ay nagpapasya nito, inasisilan sila ng nagtipan ng pagkalo. Kaya sa buong pain ng tagpuan ng bahay mo, para ikaw ay sasayin, sinunod na naging ako. Wala kaming pangitain ni propetang naglilingkod at ganito ang kalagay, hindi namin maunawaan, hindi namin manalalaman kung kailan matatapos. Hanggang kailan ng Diyos magkatawa ang kaaway, ang paghamak nila sa iyo ay sabay ka ng nagdagan. Huwag mo nang pipigilan, gamitin mo ang iyong bisig, kanang kamay mo'y kilos, kaaway mo ay iligpit. Mula pa ng una, ikaw na ang ating mahal ang Diyos, siksilikin mo yan ang iniligtas at inuspos. Sa lakas ng iyong taglay, hinati mo iyong dagat, ang mga naroong dambuhala ay inutas. Ikaw na rin ang turog sa mga upo na nagyatan, at ginawa mong pagkain ng mga nangyayham na sa ila. Mga batis, mga bukal, ikaw rin ang nagpadaloy. Ginawa mong tuyong lupa ang maraming ilog doon. Nilikha mo iyong araw, nilikha mo pagkakit, nilikha mo iyong araw, watala ng dagat. Ang hangganang daigdig ay ikaw rin ang naglagay, at ikaw rin ang lumikha ng taglamig at tagaraw. Ngunit iyong nilitayin nagtatawa ang kaaway, iyong mga sabay lumubusa sa singalan. Huwag mo sanang tutulutan ng iyong mga lingkod, maiwas sa kaaway na ang mga kamay walang taros, sa kailang pagdurusa ay gunitain silang lubos. Yaong ito ang ginawa mo ay huwag mong ilimutin ang masamay na nagpana sa suok mo ng maliit. Lagdanan ang karasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot ng api mapahiya, bayaan mo ang mangalan mo'y purihin ng dukha, Aba. Ngunit ang kaglaban aming Diyos bumangon ka, magmasdan mo iyong hangal na maghapong nagtatawa. Sabay po natin sa 23. Ang hangarin ng kaaway ay huwag mong lilimutin. Ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang tigil. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pagbasa ng kanyang mga salita. Batiin po muna natin ang ating katabi na magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay sandali na po at manalangin. Ama, minsan pa kami lubos nagpapasalamat, O Diyos, sa pagbibigay mo muli sa amin na pagkakataon na kami ay magkasama-sama upang Ikaw, Panginoon, ay aming papurihan, sambahin at pasalamatan sa lahat na yung ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, kami maging patuloy, maging karapat-dapat po na lumapit po sa iyong banal na harapan. Ano man ang ayong pagkukulang, ano man ang ayong pagkakamali, hinihingi po namin ito na kapatawaran, O Diyos. At ang dalangin po namin, Panginoon, Ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa lahat pa po na papunta pa lang dito upang makasama namin, O Diyos, na magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy na
Alaga mo, Panginoon, sa bawat isa at sa patuloy na paglilingkod ng iyong mga anak para sa iyo. Panginoon, sa ilang mataas na papuri pagsamba sa tayong pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Praise God! Good morning po sa ating lahat. Handa na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Ituloy po natin yung the best na pagsamba. The best na papuri dahil ang Diyos natin ay napakaputi. Amen po ba? Hallelujah!
Tunay nga po, O Diyos, na ang pangako mo ay hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Lord, salamat sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng mga biyaya mo sa amin. Nandito kami upang ikaw ay papurihan, upang ikaw ay sambahin, Panginoon. Tayo po lahat ay mawit sa ating Diyos na buhay. Walang hanggang ka namin pupurihin. Walang hanggang sasambahin, O Diyos, sa umaga nito. Hallelujah. Walang hanggang
Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon. At pasalamatan natin ang isang buong linggo na pag-iingat, pagtatapat, at patuloy na biyaya at pagpapala. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong patuloy na ginagawa sa iyong mga anak, sa bawat isa. At alam po namin, Panginoon, na bagamat kami ay nagkukulang, ay patuloy po naman kayong nagtatapat. At ito po ay alam namin bilang iyong mga anak, dakilan Diyos. Patawad sa aming mga pagkukulang, pasalamat sa iyong pagpapala. Lord, aming dinadalangin ang inyong mga anak, lalo na ang mga ama ng pamilya na patuloy na nagtataguyod sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. Umaasa po kami, Panginoon, na ito ay patuloy na magagampanan ng mga ama, dakilan Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa magandang kalagayan ng aming bansa ngayon. Bagamat alam namin na maraming kaguluhan, pero andun po kayo, dakilan Diyos, na patuloy na nagmamasid, tinitingnan ang mga namumuna sa aming bansa, lalo na sa aming Pangulo, sa aming pangalawang Pangulo, sa Senado, sa Kongreso, at gayon din sa buong bayan at mga lalawigan, Panginoon. Alam po namin, marami ang nagtatanong, marami ang nag-iisip, Panginoon, bakit nangyayari sa amin ang nangyayari ito sa aming bayan, sa aming bansa. Alam po namin, Panginoon, kapag ang iyong anak ay patuloy na nagtatapat, alam po namin na ito ay dadaan sa isang matinding pagsubok. Alam namin ang iyong naising dakilan Diyos bilang mga anak, bilang padre de pamilya. Ang lahat ito ay dapat ipanalangin, hingin sa Panginoon na patuloy niyang ingatan ang bansang ito, dakilan Diyos. Patuloy na ingatan ang mga namumuno para makita ang pagkakaisa ng bawat itinalaga na mamumuna sa aming bayan, dakilan Diyos. Lord, ang samo po namin, patuloy mo pong ingatan ang aming mga kasundaluhan, kapulisan, at ang mga sa karagatan, sa airport, mga Navy, dakilan Diyos. Alam po namin, itinalaga mo po ito, dakilan Diyos, para ang aming bayan ay mapagtagumpayan ang katahimikan, Panginoon. Pero alam namin, dakilan Diyos, na mayroong gumagamit sa kaguluhan ito, dakilan Diyos. Kaya alam po namin ang tungkulin namin, dakilan Diyos, bilang mga anak ay ipanalangin ang lahat na ito. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami ay nagkukulang. Lagi mo pong pinapaalala sa amin, ipanalangin ang mga may kapangyarihan para sila, Panginoon, ay matutong magtuwid sa kanilang nasasakupan.
Panginoon, salamat sa mga paalaala. Kapag kami ay nagbabasa ng iyong salita, alam po namin ito ay humahabol sa bawat isa sa amin. Ang lakas ng encouragement sa bawat mananampalataya, Panginoon. Maging mga bata, maging kabataan, mga senior, dakilang Diyos. Ang iyong naisin ay magkaroon ng pagkakaisa, pagkakaunawan. Kung paano dakilang Diyos na iyong binuo ang isang pamilya na makikita na sama-sama nananambahan, sama-sama nangunguna ang ama ng pamilya. Panginoon, ito ang aming nakikita, ang aming Pangulo ay patuloy na nangunguna. Tinitingnan niya ang kalagayan ng bansang ito. Lord, ang dalangin namin, patuloy mo pong gamparan, patuloy mo pong ingatan, Panginoon. Gayong dakilang Diyos, aming nilalapit, Panginoon. Gayong nalalapit o nalapit na ang pag-aaral ng mga bata, dakilang Diyos. Panginoon, kayo po ang mag-provide sa pangangailangan ng mga kabataan ito sa tulong ng mga magulang, dakilang Diyos. Lord, aming dinadalangin, dinamin na aming magandang dakilang Diyos na sa ngayon ay mayroong dalawang gawain sila, Panginoon. Patuloy mong papagtagumpahin ang gawain ito. Daigin, dakilang Diyos, dito po sa amin, sa banay-banay, dakilang Diyos, na yung itinalaga na magkaroon ng gawain dito, kahit na isang maliit na gawain, pero kung nagtatagumpay, napakalaki nito sa iyong harapan, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na hindi mo iiwan ang banay-banay. Hindi mo po pababayaan, dakilang Diyos. Sapagkat kayo, dakilang Diyos, ang may sabi, hindi mo po pababayaan, lalo na at patuloy na nagkakatipon, Panginoon. Lord, ang dalangin namin sa umaga ito, sa pakikinig ng iyong salita, ng mensahe na iahatid ng aming pastor, dakilang Diyos. Makita po ito, maunawaan po, para kami ay patuloy na manangan sa salita mo po, Panginoon. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Iyo pong basbasan, Panginoon, ang paghatid ng mensahe ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Ang lahat ng sabi na. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Isa pong biyayang umaga sa lahat at once again, tayo po ay bumati naman sa ating pong mga katabi. Smile will do. Ating smile lang po ay enough na po yan. Ang kaunting buhay kaway, that will do. Okay na po yan. Ating acknowledge lang natin na natutuwa tayo sapagkat ating mga kapatid ay naririto at may mga kapatid po tayo na because of their hectic schedule sa labas, nagtatrabaho at meron pa mga ibang nasikaso ay nakakaawan sa pag-attend ng ating pong mga gawain tuwing Sunday.
At alam po natin ang laman ng puso nila at talaga sila naman ay nag-realize na makapiling natin every Sunday. But then again, ay talaga namang hindi natin mape-perfect yung ating attendance for that purpose. Well, anyway, for this morning mga kapatid, dahil pinala ko po naman sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral. If you remember, noong una ay pinag-aaral natin ang godly woman. Paano ba maging godly woman? At after that, sinundan natin yan ng godly husband. So, mother, father, at sunod naman ay ang ating pag-uusapan ay tungkol sa your Father in heaven. Ito po ang magiging topic po natin for this morning. Yan, our Father in heaven. Yan po ang ating pong pag-aaralan sa umaga po ito. And before anything else, let's pause for a while and let us bow our head in prayer. Salamat po Panginoon at muli kami po ay nagkanihig ng aming pong mga kapatiran upang kayo po ay patuloy po naming sambahin, kilalanin, purihin po bilang aming pong tanging Panginoon at tagapagligtas. Kayo Panginoon ang author of everything at walang bagay Panginoon sa buong mundo ito na hindi po naka-anchor po Panginoon sa inyong pong pangalan. And therefore Panginoon, it would seem na kami Panginoon ay wala po naman may pagkamalaki sa inyong harapan. Kami po nagpapakumbaba at patuloy na dumudulog sa inyong harapan na Panginoon, in all circumstances Panginoon, Lord, samahan niyo kami, kayo mamumuna at mag-iingat, kayo Panginoon magbibigay ng protection Panginoon sa bawat isa. And as we continue to meditate, study your word, Lord, dalayan po namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magiging sentro ng aming pag-aaral na ito. Kayo, Panginoon, po makikita, kayo, Panginoon, mag-illuminate ng puso ng bawat isa that will come into understanding your word for this morning, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at muli, ito yung dalangin namin in Jesus' name. Amen and Amen. Alright, our verse, we just have one verse, pero marami itong mga kalutong. At ang verse po ito ay ayon po sa Matthew 7:11. At ang sabi po dyan, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Alright. So tingnan po natin ang sinasabi po nito sa Tagalog, sa ating pong sariling wika. Ang sabi po, yan. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong mga bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Kaya po. So, in effect, tinutukoy nito mga kapatid na ating kung ang mga tao nga na ika nga ay masasama, sila nga po ay nagbibigay sa kanila pong mga anak. So, by nature nga mga magulang, mga tatay, mga magulang, mga nanay, ay kahit na yung anak nila ay pasaway, nandun pa rin yung kanila pong pagkamahal at nagbibigay pa rin po sila. Now, how much more ang tinutukoy dito, how much more yung ating pong Father in Heaven na siya po naman nagbibigay sa lahat ng nagsisihingi. Sa lahat ng nagsisihingi, meaning yung mga lumalapit sa Kanya ay hindi niya po sasabihin po natin na lahat ng lumalapit sa Kanya ay nagkakaroon ng kasagutan sa kanila pong mga panalangin. At kung titingnan po natin ang the word Father, ito nga po ang supreme name na binigay po sa ating pong Panginoon. The supreme name na binigay sa ating Ama sa langit. At ang the name Father ay nakita, nag-appear sa Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John, more than 150 times. And then, sinasabi po na binigyan talaga ng pagpapahalaga
ang the word Father. Now, the word Father ay nai-record sa sinabi po ng ating pong Panginoon Hesus. Dalawa lang po kinuha po natin dito. Sinasabi po, didn't you know I had to be in my Father's house? Ayon po sa Lucas. At ginamit din po yan ng Hesus. Sinabi rin po, noong siya nga po ay nakapako sa krus at malapit na siyang pumanaw. Ang sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. So, ang nagsalita nito mismo ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Ayun po, dito mga kapatid, sinasabi po ng ating pong Panginoong Hesus, ang sabi niya po rito, binibigyan niya ng emphasis sa kanya po mga disipulo na to accept and to respond to the God who reveals himself as loving Father. So, sinasabihan niya po yung kanyang mga disipulo to accept and to respond to the God who reveals himself as a loving Father. Ang nagsasabi po niyan ang ating pong Panginoon Hesus. Now, to grant this understanding of the nature of the eternal God, then can impart faith to our hearts. Pag ito mga kapatid ay naunawaan natin, na tanggapin natin at mag-respond tayo, tanggapin natin ang Ama sa Langit, the Father in Heaven, at siya nga po ay nag-reveal sa kanya pong sarili sa atin. And then for us to understand the nature of this eternal God, magkakaroon po tayo ng faith to our hearts. Maunawaan po natin yan. Ang puso po natin dito mga kapatid ay dapat nakabukas. That's why we accept and to respond positively to the God who reveals himself as loving Father. Sabi po natin, siya ang unang nag-abot ng kanyang kamay. So what we do is, pag tayo po binigyan ng regalo, we accept and to respond. Huwag po tayong magmatas at huwag po tayong magbalaki. In doing so, no? Meron po itong faith na makikita po sa bawat isa na siya nga po ang tumanggap, nag-respond, nagkakaroon po tayo ng faith in our hearts. Sapagkat natin yung ating pong pagpapakumbaba, yung humility po natin sa sitwasyon na tayo nga po ay, kung tayo nga po ay lumalapit sa ating pong Panginoon, kinilala natin siya, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Now, what kind of Father is the God whom Jesus came to reveal? Anong klase bang Ama itong nais i-reveal din ng ating pong Panginoon Hesus? Sino ba ito? No? What kind of Father is the God whom Jesus came to reveal? Ano bang klaseng Father itong Diyos na sinasabi ni Hesus? Yan po ang ating pong pag-aralan ngayon at medyo titingnan po natin isa-isa. Now, una, our Heavenly Father, love with a perfect love. Yes. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay perfect po talaga. Ayon po sa Matthew 5:45 at 5:48. Maliwanag po, that the love of God finds its source in the nature of God rather than in the loveliness of His children. At yung pangalawa po riyan, God loves us in spite of our sins. Now, ang doon po sa letter A, no? Ang tinutukoy po dyan ay hindi po dahil sa ating pong ginawa, ay mamahalin po tayo ng ating pong Panginoon. Hindi po. Kasi ang isip ng iba, gagawa ko ng mabuti, mamahalin ako ng Diyos. Gagawa ko ng mabuti, ako'y maliligtas. Hindi po ganon ang tinutukoy po dito. Hindi po ganon. Sabagat mahal tayo ng Panginoon in spite of our sins. Kahit po tayo punong-puno ng kasalanan, mahal pa rin po tayo ng ating pong Panginoon. Ayon po sa Matthew 5:45-48, ang sabi po doon, bigyan po natin ang emphasis, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. So, ibig ko sabihin mga kapatid, ang biyaya nga po ay for everybody. Para po sa lahat. Wala po siyang ina-isolate, kundi para po sa lahat ang tinutukoy po dito. No? May be sons of your Father in heaven. His sun to rise on the evil and the good. Yes, yan nga po ay para po sa lahat. Kaya nga po,
kung titignan po natin yung mga sumunod ng verse po dyan, ang sabi nga po dyan ay, kung bibigyan po natin ng diin ay, medyo, tingnan po natin yung sumunod. So, the next is, how can we be perfect? Ang sabi natin doon, be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. Be perfect. Paano ka magiging perfect ngayon? Ang sabi po, how can we be perfect? In 4 ways. In summary lang po ito, in character. Kasi ang sabi ng Panginoon, balikan natin, be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. Can we be perfect? Tingnan po natin. Ang sabi po, in character, in holiness, in maturity, and in love. Pag tinukoy po natin in character, ang tinutukoy po dyan, we are not flawless. Although we are not flawless, we can aspire like Christ. Yes, sa buhay po natin mga kapatid, tayo po lahat ay nagkakamali at nagkakasala. Pero tingnan niyo po yung word po na tinutukoy ko dyan. We can aspire. Pag tinawag po natin yung can aspire, ibig sabihin, nandun yung pagsisikap natin na maging katulad ng ating Panginoong Isus. Hindi ko nagkasala ka, sasabihin mo, wala na akong pag-asa, I am like this na, wala na akong pag-asa sa buhay, kaya ako'y magpapakasama na. No. We can aspire to be like Christ. Yan po ang ibig po sabihin in terms of our character. So ayusin po natin ang character. Pangalawa, in terms of holiness, we can devote to God's desire and separate from simple values. Kung ano po nais ng Diyos, yan po sundin po natin. At kung ano sinasabi po ng mundong ito na hindi po ayon sa salita ng Panginoon, ayaw po natin gawin. Because the world is continuously tempting us. Iba na po yung unang panahon, iba na po ngayon. Sa panahon ngayon, nag-double time na ang kalaban po natin. How come? Noong wala bang panahon, meron bang mga social media? Wala po. Noong araw, ating pinapakinggan lang ang ating pong radyo puno. Kung maalala niyo ang term na ginamit ng araw, radyo puno. Yan po ang term ng araw eh. Pupunta ka lang doon sa mga istasyon na mapakinggan mo lang. Wala ka naman pakinggan iba. Ano po? Wala pang gaano TV noong araw. Noong mga 1950s, 1960s, wala pang gaano TV. Ang nagkakaroon lang ng TV yung mayayaman. But with the advent of technology, because of technology, alam na po natin kung ano nangyari. Now, we can even talk to some others in America. Noong araw, bago ka makakataot sa Amerika, pupunta ka muna ng PLDT. No? Dada ka muna ng telephone operator, ikukunin ka doon sa Amerika. Ngayon, hindi na. Tatawagan mo na lang, direct with your phone. But at the same time, because of this technology, nandun sinamataray ko ng kalaban na ang kanila pong pamamaraan ay matukso ang mga tao na mag-commit po ng mga kasalanan. Kaya ang tinutukoy po rito, in holiness, let us separate from the simple values. Simple values. Akala po natin tama, pero ito po ay hindi po ay sa salita po ng Panginoon. Immaturity. Kailangan pong tayo po ay lumalim sa salita po ng Panginoon. That is why tayo lahat ay nagsisikap na makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ang leadership po ng ating pong church na ito nagsisikap din ng pulo na lumalim tayo, kaya meron po tayong discipleship training. And along this line, ang ating pong mga elders dito ay magkikreate na po ng 5 groups, 5 members of the team, kumbaga. No? Meron tayong core group, meron tayong members ng core group. So 5 po yan. Isang core leader, assistant core leader, at 3 membro. At pag-aaralan dyan, ang tungkol sa devotion, at tungkol sa stewardship, at tungkol pa sa ibang mga major items tungkol sa pagpapalalim po ng ating pong pananampalataya. And we will do that with your cooperation. Tayo pong natin makakapag-aral. So, 5 muna, then another, ibig sabihin, mga anak pa yan. Another 5, another 5, another 5. Until everybody ay nakatapos na po nito. Kailangan po natin lalo pang lumalim sa salita po ng Panginoon. Sapagkat ang ating kalaban is double timing. Kailangan din po natin mag-double time sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Huwag po tayo magpahuli sapagkat ang kalaban po natin
ay nandiyan lang sa tabi-tabi, nag-aantay na tayo ay kanilang napain. So kailangan po tayo ay prepared, na po. Kaya nga po sabi sa Ephesians, ay meron po tayong helmet of salvation. And we will have to study that in the future weeks. Now, so we should be mature, no? Mag-mature po tayo, paunti-unti. Kaya nga huwag kayong aawan sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Pati yung kabataan po natin, sila nga po ang tinatarget po ng kalaban sapagkat ang nais ng kalaban, yung mga gumagawa ng kasalanan ay pabayaan na lang yan. Pero yung mga Kristiyano na on the way to becoming a Christian, nandun na sila lumalakad na towards being Christ-like. Ito yung gustong hablutin ng kalaban eh. Gusto niya hablutin ito nang sa gano'n, hindi tayo maging born again Christian. Pero yung mga gumagawa ng kasalanan, bahala ka na dyan. Wala ka tayong problema niya, sabi ng demonyo. So, kanina tinitingnan ngayon, yung mga tao na nandun yung kanila pong desire na maging born again Christian. Now, the last one that is about in love. Mahalin po natin ang ating pong kapwa sapagkat ganoon din po ang pagmamahal ng ating pong Panginoon sa atin. We'll be talking about this, adding some words in number 4. Right, moving along, tayo po ay magpatuloy. At tingnan po natin. Now, we can be perfect if our behavior is appropriate to our maturity level. Perfect yet with much room to grow. Ang tinutukoy po dyan mga kapatid, yes, nag-aaral tayo, but we can never be perfect. At nandun pa rin sa atin, palagian yung paglago sa ating pong pag-aaral ng Panginoon. Yes, we'll be doing Bible study, magkaroon tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon, may fellowship po tayo, but hindi po yung sapat. There is much room to grow. Ika nga, a wider room to grow. Malaki pa yung ating improvement. So, patuloy lang po tayo mag-aaral. Now, kung sakali naman, our tendency is to see must not deter us from striving to be like Christ. Yes, napag-aralan na po natin na tayong lahat ay nagkakamali at nagkakasala. Pero yung ating pong pagkakamali at pagkakasala niyan ay hindi maging dahil upang mag-stop na tayo. Hindi po. No? Nato pa rin yung desire natin to be like Christ. Kaya kung nagkakamali ka, yes, all of us are committing sins. Wala namang perfecto sa atin dito sa now. No, ang perfection lang natin ay once kasama natin ang ating pong Panginoon. So we are moving towards that direction. Papunta na po tayo dun eh. Kaya lumalakad tayo na papunta sa perfection. At kung sakali mang meron tayong mga baggages, yung kasalanan, baggages, na dinadala po natin, eh huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon po ang magbibigay po ng tunay na kalinisan ng bawat isa. In Romans 5:8, ang sinasabi po rito, na but God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Yes. Very true mga kapatid. No? Mahal tayo ng ating pong Panginoon. At kung tayo nga po ay makasalanan, ang ating pong Panginoon ay namatay po para po sa atin. He died for all of us. Para po sa ating lahat. Pag sinabing para sa lahat, everybody else ang tinutukoy po dito. Kaya nga po, sabi po, doon sa isang part ng Psalm, as we see it, ang sabi po sa Psalms, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. So nandito mga kapatid ang patuloy na compassion ng ating pong Panginoon. Nandito, hindi po ito mawawala. Dahil mahal niya po tayo eh. No? At sa lahat po ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang ating pong Diyos, nandoon ang Kanya pong compassion. Pero sa mga tao na patuloy pang matigas ang puso, ayaw tanggapin ang sinasabi ng ating pong Panginoon, then, siyempre ang Panginoon ay meron po siyang ikatatawag na godly anger. Godly anger. And that was demonstrated in so many occasions. Nung nagalit ang Panginoon in the Old Testament, kung ano pong ginawa niya sa mga tao na patuloy na gumagawa po na hindi ayon sa kanyang salita na inoppress ang mga born-again Christians at the time. Now, pangalawa,
Our Heavenly Father is instantly available at all times. Yes, ang ating pong Panginoon is available at all times. At we can enter into the throne room of God's gracious presence at any time. We are willing to recognize Him as both Lord and loving Father. Yes, mga kapatid, once we have accepted Him as our Lord and as our Savior, acknowledging Him as our Father, mga kapatid, maliwanag na po ang tinutukoy po dito. No? Tayo po ay kanya pong nire-recognize at tinatanggap niya po tayo. Because nandun again ang humility po dito. Now, tingnan po niyo yung letter B. The practice of pure religion and worship should be natural and regular rather than formal, stilted, or unnatural. Dala example na natin dyan. Ang una ay yung paglilimos. Pag tayo pa mayroong binibigay na limos sa mga nangangailangan na ating pong tinutulungan, hindi po natin dapat itong ina-announce. Hindi po ina-announce at patingin-tingin pa tayo. No? At in some instances, no? Kahit sa loob ng church, pag meron ka before na wala pang mga sobre, wala pa tayong mga binibigay na sobre sa pagbibigay, ang gagawa nila, pag labas ng pera, yung buong 1,000 bago ibaba ay napakatagal bago ibaba doon sa offering box na yan o tithes box na yan. Kasi nga pag gusto makita siya ng tao na nagbibigay po siya. And that is hypocrisy, mga kapatid. No? Ang gusto mo lang makita ng tao na ikaw ay maka-Diyos. And that is wrong. Pangalawa, sa ating pong panalangin. Sa panalangin, what do you have there in our prayers? Sa panalangin, and when you pray, huwag din tayo mga hypocrites. No? At papakita sa tao na talagang mananalangin talaga siya. No? At sa mga, ang sabi po dyan, in the corners of the streets, nandun siya para makita ng mga tao. Pero hindi po yan ang nais po ng ating pong Panginoon. At paano tayo manalangin? Diba? Ang sabi po dyan, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. So what is babbling? Palagay po natin na didiriyan paulit-ulit. Hindi po masama ang manalangin ng paulit-ulit. Hindi po masama. Ano yung masama? Ang masama kung inuulit mo yung panalangin mo na walang o hindi po galing sa puso po natin. Kailangan po, maraming pang beses dyan na nakasahal po sa banal na kasulatan na inuulit po nila yung panalangin. Yes. Pero it must come from the heart. Kung nanalangin kang paulit-ulit na lang, paulit-ulit na hindi galing sa puso mo, galing sa iyong labi, galing sa iyong bunganga, then hindi po yan ang tunay na panalangin ng ating pong Diyos. At gusto makita, madinigan ng ibang tao, and that is wrong. So ang sabi po sa Matthew 6:5-8, and do not be like them. Matthew 6:5-8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Kaya po sa ating pong panalangin, kapatid, many times we have talked about it na bago mo natin bigkasin ang ating pong mga kataga, ating pong mga sinasabi, alam na po ito ng ating pong Panginoon. Pwede ba yun? Yes, because ang Diyos natin ay makapangyarihan po sa lahat. Pangatlo, our Heavenly Father rewards His obedient children. Yes, mga kapatid, meron pong reward na nag-aantay sa lahat po ng mga anak niyang sumusunod po sa Kanya. Faithfulness and obedience. Yes, may reward po for everybody na patuloy na sumusunod sa ating pong Panginoon. Now, in letter B, Jesus affirms that the Heavenly Father always hears the prayers of His children. Always. Palagi pong dinidinig ng Panginoon ang ating pong panalangin. So, hindi ka na nanalangin in public, ano? At saka pag nanalangin ka, it's not babbling of tongues, but it is coming from your heart. And therefore, God always hears the prayers of His children. Always. Ibig sabihin, all the time, na tayo lumapit sa ating Panginoon at nanalangin, nandun ang pagdinig ng Panginoon sa ating pong panalangin. Ngayon po, ang rewards na yan ay gagawin pong inward and spiritual. Inward and spiritual. At ito nga po ay
invisible to the naked eye. Hindi pa natin nakikita yung inward and spiritual. You cannot hold it, you cannot see it. Pero yan po ay inward and spiritual. Tingnan po natin pa. Some people doubt this. Perhaps this is because they fail to recognize that God's answer may be yes or no, or it may be not yet. So kung meron tayo pinanalangin sa Panginoon, dalawa lang, yes or no, ang sagot niya. Or ang pangatlo ay, not yet, hindi pa yan karapat-dapat. Tingnan po natin sumunod. Sometimes, the wisdom of the loving Father declines our request because that which has been requested would be to be harmful. Mali hindi natin alam yung ating pong request ay magbibigay pa sa atin ng kapahamakan. That's why He declines, hindi niya binibigay sa atin yung ating pong panalangin. Kasi pagkat hindi natin alam na yung ating pong nire-request ay magiging harmful po sa atin. Maybe because nandun yung greed sa atin, no? Or nandun sa atin yung natatakpan lang ng clouds yung ating pong pananaw. Akala natin maganda pero nandun pala yung clouds na ginawa po ng demonyo para hindi natin makita yung katotohanan. But God can see it. That is why He declines our prayer, our request. Now sometimes the answer is not yet. Hindi mo na bibigyan niya. Narinig ng Panginoon yung panalangin natin. No? Hindi ngayon muna. Sapagkat hindi po tayo handa na i-manage yung mga biyayang ipagkakalob sa atin po ng Panginoon. How is that? Yes, sabi ng Panginoon, bibigay ko ito sa iyo. Pero hindi mo na ngayon. Hindi ko mo na ibigay sa ngayon sapagkat hindi mo pa kayang hawakan, hindi mo kayang i-manage o i-steward o gamitin itong mga biyayang ito. Hindi mo na sa ngayon. Ibig sabihin, you have to wait, mag-antay ka muna. Now, look at some people na biglang yumaman at hindi nila alam kung paano gastusin yung pera. Yung nanalo sa self-sector lang, tingnan po natin, low, do not gamble, no? Tingnan yung mga taong yan, nananalo, milyon-milyon. And is para buwan nyo, gusto pa nila pong pera because hindi pa nila na-manage po ng mabuti. No? Yung mga tao na binigyan ng biyaya ng Panginoon ng talino sa computer, anong ginamit nila? Ginamit nila yung kalaman nila sa internet, sa information na sa pamagitan ng panluloko po ng mga tao. Hindi po yun tamang stewardship. No? So ang Panginoon po natin, nakikita niya po yan na hindi po tayo dapat humawak pa niya. Sapagkat alam niya na hindi pa tayo handa to handle that reward. Pangapat, at ito po medyo mahaba ng kaunti. Our Heavenly Father chastises His children. Ano ba yung sabihin ng chastises? Ibig po namin chastises or chastening, disiplina po mga kapatid. Dinidisiplina ng Panginoon ang kanya pong mga anak. Tayo yung mga tatay, dinidisiplina natin yung ating mga anak eh. It is just a sequence. No? Kayong mga nanay, nagdidisiplina rin kayo yung mga anak. Kayong mga tatay, ganoon din. Kaya kayong mga kabataan, mag-asawa pa lang kayo, you will also be doing this. Magdidisiplina kayo ng inyong mga anak. Sapagkat pag hindi natin na-disiplina ang ating pong mga anak, tayo ang kanilang didisiplinahin. Kaya nga pag tinawag natin yung mga magulang natin, tinatawag tayo, ano sabi ng mga anak? Wait lang po. Wait lang ng wait. Anak, maghugas ka na, wait lang po. Anak, maligo ka na, wait lang po. Anong wait ng wait? Anak, gabi na, patay mo na cellphone mo, wait lang po. Alright. So, pag-uwaga, anong mga anak natin? Uyak! At apektado na yung kanilang paglaki, apektado na yung kanilang katawan, apektado na yung kanilang mga balat. At yung mga kabataan sa ngayon, na talaga nakababad sa cellphone, nakababad sa computers. Now, tingnan po ninyo, tingnan nyo yung kanila pong mga skin. Tingnan po yung mata nila. Tingnan mo po nyo ay mukhang matanda na, pero bata pa sila. Kung kaya nga po mga kapatid, didisiplinahin tayo ng ating pong Ama sa langit. Ang ating pong Ama sa langit ay hindi po magkukondong. Hindi niya yan papayagan at hindi niya itutulorit yan, mga kasalanan yan sa buhay ng kanyang pong mga anak. Sapagkat kailangan madisiplina
ang ating pong mga anak. So both ang God the Father in heaven at us, yung earthly fathers, ay dapat din po natin madisiplina yung ating pong mga anak. The next one then is that God chastises us in order to produce spiritual growth and fruitfulness. So bakit tayo dinidisiplina? Bakit natin dinidisiplina yung ating pong mga anak? The reason behind is para sila lumago spiritually at saka mamunga po sila. Mamunga po sila. Yan ang ibig sabihin na lumago spiritual growth. Matuto sila sa salita po ng Panginoon. Sabagat ang salita ng Panginoon is the only gene. Ibig sabihin, yan ang alahas, yan ang ginto na sobra pa sa alahas, sobra pa sa ginto na pwede tayo magkaroon. If we have the Word of God in our heart, then that is the best that we can have. Kung i-compare mo yan sa yaman sa mundo ito. Kaya nga po, tayo ay lalago sapagkat yan ang nais ng Panginoon sa atin. At paano tayo lalago? We submit to the will of God. Will of God. Hindi yung gusto natin, kundi yung gusto niya dapat masunod. At as the children of God, we need to recognize and respond positively to the chastisement of the Heavenly Father. Kailangan sumunod po tayo sa nais po ng Ama sa langit. Bilang anak ng Diyos, we need to recognize and respond positively. Kung tayo binibigyan po ng disciplinary action, kahit sa church po natin, kahit sa pulok, in so many occasions, meron po tayo dyan dinidisiplina. Ang nangyari po, matapos disiplinary, nagtampo, umalis, hindi na bumalik. Hindi po ganun. At tayo naman ngayon, pag meron tayong kapatiran, nagkamali, nagkasala, dinisiplina ng church, ay huwag nating lalait-laitin. Huwag nating mamaliitin sapagkat tayo rin natin nagkakamali, nagkakasala. So, ang gagawin po ng mga taong ito na disiplina, tanggapin natin yung pagkakamali, ang be man enough na humarap at sabihin natin na kayo nagkamali, that's it. At tayo naman, wala natin karapatang mag-judge sa kanila. Wala tayong authority to judge them sapagkat ang Diyos lang ang pwede humusga, hindi po tayo. Ano gagawin natin sa mga nagkasalang kapatid? We have to encourage them. Kailangan ma-establish yung reconciliation. Ma-reconcile natin sila. No? At ang relationship natin with God must still be the same. Now, in the same token, sa ganun ding sitwasyon, ang isang ama, the earthly fathers, pag kanyang disiplina yung kanyang anak, hindi ibig sabihin hindi niya mahal. Kaya yung disiplina dahil mahal niya yung kanyang anak. At yung mga anak naman, ay dapat sumunod sa nais ng tatay sa pagdisiplina ng tatay o ng nanay. Hello mga kabataan. Hello. Matuto tayong tumanggap ng pagdisiplina ng ating pong mga magulang sa atin. So we respond positively. Now, nalukat ang isang magulang. Ang isang magulang, mahal na mahal niya talaga yung kanyang anak. No? Kahit may mga ginawang kasalanan, mahal pa rin niya yung kanyang mga anak. Ganyan ang magmahal ang magulang. Sinaway na yung kanyang anak, matigas pa rin, sige pa rin. Pero nandun pa rin ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Ako po ay nag-aaral din po ng psychology. At ako po ay nagkaroon po ng time na pumasok sa Bilibid Prison. At nag-interview po ako ng mga preso doon. No? At doon ay ang mga kabataan ay mga bata pa na nasintensya iyak. Sapagkat sila nga po ay nakulong at nakagawa sila ng mga kasalanan sa batas. Pero yung mga gulang nila, nung in-interview, sinasabi nila yung anak ko napakabait yan. Ang anak ko masunurin yan. Pero ako na nandun siya sa kulungan. Look at that. Ang ating pong ibig sabihin dyan, ang magulang, kahit yung anak po natin ay talagang pasaway, no? Nandun pa rin yung pagmamahal ng magulang. At sa lahat ng pagkakataon, ipagtatanggol ng magulang kanyang anak. Na ang anak ko ay babae, ang anak ko ay masunurin, masipag, etc.
Pero kahit yung anak niya ay gumawa ng kasalanan, nandun pa rin ang kanyang pagtatanggol sa kanya pong anak. Ayon po sa Hebrews 12:4-13, sinasabi po dyan, doon na tayo sa bandang dulo. Ang sabi po dyan, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as His son. Wow! The Lord disciplines those He loves. Dinidisiplina ng Diyos ang lahat ng kanya pong mahal. And He punishes everyone He accepts as His son. So kasama po sa pagdidisiplina ang lahat ng kanya pong mga mahal. At kanya pong binibigyan po ng punishment, chastisement, ang lahat nung tumanggap bilang kanyang anak. Everyone be accepts as His son. So sa lahat po ng kanya po naging anak, lahat ng kanyang anak, sa lahat po na born again, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, then sila nga rin po ay pinaparusahan. Anong klase parusahan? Spiritual po yan mga kapatid. Para lumalang tayo in maturity sa salita po ng Panginoon. Kaya nga kung ano man ang dumadaan po sa buhay po natin, no? Ang sabi po diyan sa verse 7, endure hardship as discipline. And God is treating you as sons, for what son is not disciplined by his father? No, wala pong anak na hindi po dinidisiplina ng ama. Wala po. At kung hindi ka dinidisiplina ng iyong ama, then you are illegitimate child or children. At hindi ka tunay na anak ng iyong ama. Kaya kung pinababayaan lang natin yung anak natin, parang lumalabas na wala tayong pakialam sa kanila eh. Ibig sabihin, they are not legitimate. So maliwanag po mga kapatid, look at that verse 9, moreover, we all have human fathers who discipline us and respected them for it. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong human earthly fathers na ito pa rin yung paggalak po natin sa nila sapagat tayo mga po ay dinidisiplina nila. Now, how much more should we submit to the Father of our spirits and will? Yes, kung tayo nagsasubmit sa ating pong Ama dito sa lupa, then we submit also to the Father in heaven. Mag-submit din po tayo sa Kanya. Now, our fathers discipline us for a little while as it thought best. But God disciplines us for our good, para po sa atin in our next life. Now, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Yes. Wala pa namang disiplinang masarap, hindi po. Masakit din po yan. Ngunit, look at that, the last 4 lines. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, the key word in this verse, in the next 2 verse. One more. So, the key word in this verse is chastening. So, maliwanag, pagdidisiplina is about chastening. It's about child training. It's about instruction and discipline. So, sa mga nanay, sa mga tatay, we are doing this as part of our child training. Habang maliit po, dapat turuan na silang lumago in maturity, not remaining as baby Christian. No? Bigyan po natin ng magandang instruction, katuruan, kakausapin natin yung mga bata, at yan nga po ang pagdidisiplina. Now, when we are chastising or disciplining our children, ginagawa natin ng magulang yan baka sapagkat may maling ginawa ang bata. Pero yung relationship between them, father and son, still remains. Now, kagaya po yan ng isa pong Greek boy as an example. Na pag tayo po ay nasa gymnasium, tayo po ay nagpapalakas. No? Para po tayo ay maging maayos ang ating po katawan. That is what we do. No? Kaya nga yung mga nag-gym, no? Sila nga po ay religiously, sila po ay nag-workout. Paano kayo workout? Paano ba lalaki muscle mo? Kung hindi ka patuloy na mag-workout. Paano ka ba matututo sa salita ng paano hindi ka magbabasa? So kailangan po natin magbasa. Kailangan po natin makinig. At kailangan po natin i-apply po ito. Now, the writer, of course, si Matthew,
view the trials of the Christian life as spiritual discipline. So kung ano man nangyayari sa buhay natin mga kapatid, this is part of spiritual discipline. No? At kung tayo ay mag-isip na takbuhan ang mga trials of life, difficulties of life, nagkakamali po tayo. Ang isipin po natin kung may nangyayari sa buhay natin sa ngayon, no? Isipin po natin yan na yan ay isang exercise para tayo lumago sa ating pong pananampalataya. Now, when we are suffering, pag tayo po yung mga dinaramdam na, ang isip po natin ay hindi tayo mahal ng Diyos. Ngunit, sabi po yan, sustaining ang pagdidisiplina ay nanggaling po sa Ama sa langit. Nanding galing po yan sa puso ng Ama sa langit. At yan nga po ang pagmamahal niya po sa atin. Now, the fact that the Father chastens us is proof that we are maturing. Halaga po yan. Kung kaya nga tayo nagdadaan sa mga trials, difficulties in life, pinapakita po lamang na tayo ay nagiging matured na sa ating pong pananampalataya. We are becoming mature in our faith. Kung kaya nga po, chastening is the evidence of the Father's love. Kung may nangyari pagdisiplina sa atin, yan nga po ang katotohanan, mahal po tayo ng ating pong Panginoon. At si Satan, ang nais niya ay na tayo maniwala na ang difficulty sa buhay natin ngayon ay isang katibayan na hindi tayo mahal ng Diyos. Sometimes you hear, bakit nangyari ito sa akin? Again, be careful about that. Bakit nangyari ito? Bakit ganito? Bakit ganon? Bakit ako naghihirap? Bakit ako bumagsak sa exam? O bakit ako nagkasakit? No, bakit natagal sa trabaho? Now, these difficulties in life ay gagawin ng demonyo na sabihin sa iyo na hindi ka mahal ng Ama sa langit. Yun po sasabihin niya. No? Pero just as the opposite, mahal po tayo ng ating pong Panginoon sapagkat sa mga nangyayari sa buhay po natin, yan po ay pagpapakita we are maturing. Now, sometimes God chastening is seen in His rebuke from the Word or from circumstances. Of course, mayroong mga rebuke pag wawasto sa atin, coming from the Scriptures or from the circumstances. Ngunit, we can be sure that His chastening hand is controlled by His loving heart. Kung ano man ang pagdidisiplina sa atin, God is still in control. Yan po ang maging maliwanag po sa atin. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo manatiling baby Christian in our next slide. Ayaw niya nang maging pampered babies po tayo. Kaya nga, kahit mahal natin yung anak po natin, earthly fathers, kailangan disiplinahin po natin sila. Habang maliit pa, kailangan madisiplina natin po sila. They should not be pampered babies. Hindi sila bibigyan ng pagkakataon na mag-abuso. No? Kaya nga, instead of us trying to discipline them, baka tayo naman ang kanilang didisiplinahin. Number 5. Our Heavenly Father provides for His children. Yes. Magandang example po dyan, yung sparrows at saka yung mga lilies. Na po? Yan ang magandang example dyan. Sapagkat ang Panginoon na provide para sa mga sparrows and the lilies. Alright? So maliwanag po yan na ang ating pong Panginoon, the Heavenly Father, can be trusted to provide His children with the necessities of life. Ang ating pong Ama sa langit is a provider. Ano ba yung napag-aralan? Jehovah Jireh. Yes. He's a provider. Na, kapag imagine yung sparrow nga, yung lilies nga ay nabubuhay, mga ibon, no? Ang mga lilies ay they are able to bloom with their fragrance and beauty into the air. Sapagkat God takes care of them and He will take care of us. So lamang pa rin yung pagmamahal sa atin na hindi po nawawala. Kung nagawa niya ito sa isang kanyang mga nilalang niya, lilies and the sparrows and other animals, no? Then He can do the same for us. In Matthew 6:25-27, ang sabi diyan, therefore I tell you, do not worry about your life. Huwag ka mag-alala. What to do, what to eat. Sapagkat God is our provider. God is our provider. At doon po naman sa 26 and 27, punta tayo sa pinakadulo, next dot.
Sa 27, who of you by worrying can add a single hour to his life? Mag-worry ka? Yes. Pero lahat mo ng pag-worry mo magbibigay ng dugtong sa iyong buhay? May magagawa ba yung pag-aalala mo? Wala pong magagawa po yun. Ako'y nag-aalala, yes. Pero may magagawa ba yan sa buhay mo? Wala po. And therefore, we have to come to God and place our trust in God. Sapagkat walang mangyayari kung patuloy tayong mag-worry. Pag nag-worry ka, anxiety, yung kasunod dyan ay hindi ka na makakakain, makakayat ka na, nakalimutan mo na yung katawan. At hindi ka na makakapag-decide ng mabuti sapagkat you are worrying. Pang-anim, our Heavenly Father forgives sin, yes. Ang ating po ang masalanan ay nagpapatawad sa mga nagawa po nating kasalanan. Nais siya tayong patawarin. At sin in the life of the child of God affects his fellowship with God and with others. Kung tayo po'y patuloy na nagkakasala, as we have said, ang ating pong relasyon sa Panginoon ay napuputol. See? Napuputol, pero we are still the son and the daughter. Pero nawawala po yung ating pong connection sa Kanya. Yung relationship po natin nawawala because of our sin. Kaya nga po, ang kasalanan po yan, it is the one that breaks our relationship with God. Pero ganoon pa man, nandun pa rin yung connection between Father and Son, sapagkat hindi po mawala ang relasyon ng Father and Son because nandun pa rin ang pagkilala ng Panginoon sa atin. Ang problema lang po dyan, as we are sinning, then you are saying na ang Diyos ay nasasaktan sa ating pong ginagawang patuloy na pagkakasala. Kagaya po ng isang ama, ng isang ina, na yung anak nila matapos silang pagsabihan, matigas pa rin ang ulo. Anak, mag-aaral ka anak, mag-review ka. Alam mo na yun tayo, alam mo na yun eh. Pagkita ng exam, baksa. Ulit-ulit ng semester. Sino nahirapan doon? Sino ang magulang po mga kapatid? So kailangan po natin na ang kasalanan yan ay dapat pong maiwas to earthly fathers and of course yung ating pong godly father. Kaya sabi po niyan, it hinders his service and divine and deprives him of heavenly rewards. Hinders, na pipigilan, na diditer ang ating pong paglilingkod. No? At yung mga rewards na para po sa atin ay nawawala because of our sin, of our wrongdoing. Now, sabi po, God is eager for each of His children to sit in judgment on their sins and to renounce them and forsake them. Nais ang Panginoon na tayo humingi po ng tawad sa mga nagawa po nating kasalanan. Let us come to the presence of God. Lord, please forgive me for all my sins. Sagapin po natin ang ating pong mga kasalanan. Now, when we come to look at our sins, as God look at them, pag tayo po humingi ng tawad, nakita natin ang ating kasalanan, ihingi po natin ng tawad, God looks at them, then He grants us His forgiveness and cleansing sapagkat mahal niya po tayo. Now, we must be forgiving. Tayo dapat ay marunong magpatawad to those who sins against us if we have experienced God's free and full forgiveness. Kailangan po tayo marunong magpatawad. Kaya ka lang hindi marunong magpatawad sapagkat wala kang tamang relasyon sa ating pong Panginoon. That's the main point. Kaya po tayo hindi marunong magpatawad, marami tayo nadidinig dyan, ano? Ay, pag ako talagang sinusumpa ko yan, hindi ako papapatawad yan. Ha? Tatagayin pa niya yung puno ng bayabas. Kapag hindi hindi naghihilom ang sugat ng bayabas, hindi kita mapapatawad. Ay, mga kapatid, ang problema doon, wala po siyang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya hindi siya marunong magpatawad. And even in family, sa isang pamilya, minsan nag-aaway mga mag-anak, magkakapatid, no, hindi nakikibuan. Mga kapatid, may problema sila sa relasyon sa ating pong Panginoon. Maliwanag po. In Matthew 6:12-15, sabi po dito, forgive us our debts. Ito yung ating pong panalangin, our Father in heaven. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Forgive us our debts. Patawad po, Panginoon.
paano ka mapapatawad ng Panginoon kung ikaw mismo di marunong patawad yung kapwa? At ano ba ang relasyon mo sa ating pong Panginoon? Kaya sabi po dyan, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive them their sins, your Father will not forgive your sins. Maliwanag po yan. Paano ka mapapatawad ng Panginoon, hindi ka marunong patawad ng iyong kapwa? Now, we can always hear this. Nadidinig natin ito sa mga tao na ating mga kaibigan. Ano ba mga maging response natin dyan? Ang response natin is, God forgives and we must also forgive. Kung ano lang patawad, mapipilit ba natin? We can just share the word of God. Now, in a family, ang husband ang siyang dapat mag-lead the way to forgiveness. Ang lalaki muna na lumapit at kahit na hindi niya kasalanan o what, siya dapat ang maunang magpatawad. Husbands, if you are the head of the house, you'll take that first step. Ang kalalakihan ang siyang dapat humingi ng tawad. Kung hindi naman niya kasalanan, never mind. Maghihiling po tayo ng tawad. Dahil na yung pasisya na. Right? Pag ginawa ka mo sa kamay, dahil na yung pasisya ka na. At kung saan mapunta yan, wala na ako doon. Alright. Mulis mo po. No, bakit ito? Malapit na tayo. Our Heavenly Father gives good gifts. Ang ating po mas lahat na bibigay po ng regalo. Tinan niyo yung letter A. Always good ang kanya pong regalo. Pangalawa, always appropriate. At pangatlo, always perfect. So always good, always appropriate, and always perfect ang regalo ng Panginoon sa atin. Makakasyon ba natin yan? No way! We cannot question that. Sapagkat ganyan ang ating pong Panginoon. Yan po ang sinasabi po sa Matthew 7, 9 to 12. No? Ang sabi po riyan, yung sa red letters, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Ito ang mga masasamang tao ngayon nagbibigay, how much more sa ating pong Ama sa langit na magbibigay din po para po sa atin. Now, if we are to have spiritual discernment, we must keep on asking God in our next slide. Keep on seeking His will and keep on knocking at the door that leads to greater ministry. Ito hindi ito kagaya yung ating sinabi kanina, bubbling of tongues, hindi po. Because ang ating hiniling po dito yung spiritual discernment. Meron pa tayong spiritual discernment, no po? So patuloy tayo kung ibig sabihin naka-align tayo sa ating pong Panginoon. Kaya mga spiritual discernment. Pag tayo naka-align sa ating pong Panginoon, we keep on asking God. Hindi po yung bubbling of tongues po. Keep on seeking His will. Ano pang nais sa Panginoon, is kayo po masusunod Panginoon. At continue knocking at the door of God. Patuloy lang po natin gawin yan. Sapagkat, in the last line there, God meets the needs of His children. Lahat ng ating pong pangangailangan ay pagkakaloob sa atin ng ating pong Ama sa langit. Amen? And, concluding, summary and conclusion po natin. Let us read this one. Shall we read? Ready? Begin. Every day should be Father's Day. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Continue. We should give to our Heavenly Father our complete trust and faith, the warm and steadfast love, the glad and enthusiastic obedience. God has given you this day to live and serve Him and be glad. Last slide now, the last slide. Let's continue to read. Ready, begin. Jesus Christ is the way to the Father. We can see the majesty, the mystery, and the power of God in nature. It is only in Jesus Christ that you learn of His love and of His merciful fatherhood. Come to God this day through Jesus Christ. Let Him become your Father. Bigyan po natin ang lahat ng papuri, lahat ng pagkilala sa ating pong Panginoong Hesus na siya po nating
Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, Lord, muli ka rin Panginoon ay nagpapasalamat for this very wonderful day that we have come to know more about you, our Father in heaven. Truly, Lord, by knowing you more, we understand kung ano, Panginoon, ang inyong mga plano po para po sa amin, Panginoon. For us to keep on asking, to keep on knocking at your door, Panginoon. Sabagat truly, Panginoon, kayo ang Ama po namin, na siya po nag-provide, na siya po nagbibigay, at siya po nag-reward para po sa amin. Lord, maraming pong salamat muli. At aming pong dalangin para po sa lahat ng mga ama ng tahanan, para din po, Panginoon, sa mga ina ng tahanan. Patuloy po ninyong basbas para po sa kanila, ang kanila pong patuloy na pag-lead ng kanila pong earthly family, Panginoon. And at the same time, Panginoon, for the husband and the wife to come into your presence, acknowledging you, Panginoon, bilang aming pong Heavenly Father that will take good care of all of us in our walk in this earthly life. Lord, maraming po salamat muli at patuloy niyo po basbasan, Panginoon, ang bawat isa as we continue to walk in truth and in righteousness. Salamat po, our prayers in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin na natin. Praise God. Tunay nga po na mahal tayo ng ating Panginoon. At laging nandyan ang Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. At ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. At ang Panginoon ang laging nagpapatawad sa atin. Ano man ang ating nagawang pagkakasala, mahal pa rin tayo ng Panginoon sa kabila ng ating pagkukulang. Tayo po lahat ay mawid sa Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay.
na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Praise God. Na-bless po ba tayo? Ayan, ngayon po ay dadaan po tayo sa ating pagbibigay, pagpakaloob sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay magbigay. Hallelujah. Kung walang sigla ang iyong buhay, buhay ay paikot-ikot lang. Ang paglarap mo, walang katungkalan. Ilang ako kay Kristo na Ayun po, so praise God po sa kabuuan po at muli po in behalf of the Board of Deacons and patuloy po na nagpapasalamat kami sa inyo sa pagtitiwala po sa karya ng Panginoon unang-una sa lahat and na nagagamit po natin sa patuloy na pagpapalawig pa ng gawain at magamit pa sa mga susunod na gawain na para sa Panginoon. Sige po, at bago tayo dumako sa susunod na programa ay tinatawagan ko po tinatawagan ko si Nanay Cecil para ipanalangin po ang kabuuan ng tithes and offering maging ang ating kabuuan ng pinansyal ng panambahan. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin nasa langit, patuloy kami nagpupuri, pahal na sa iyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay dito sa iglesia ito ay patuloy, ay pinagkakaloob kami ng Diyos. Dalangin ko po, pagpalaan mo po ang mga anak ko na nagbabahagi ng kanilang mga tithes at offerings kami. Patuloy pong pagpalain ang kanilang hanap buhay. Ikaw po, Panginoon, ng patuloy na kumilos ang kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakao. Meron kami pastor na namamahala sa aming iglesia. Tunay po, Panginoon, ang dalahin po namin sa iyo. Patuloy po siyang palakasin. Ilayo ang mga sa lahat ng uri ng kapahamakan at karamdaman. Hindi po, Panginoon, ang aming pinasyal, Panginoon. Nadalahin ko po ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa aming lahat. Purihin ka, tambahin ka. Ito po ang aming panalangin. Nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ko na ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong umagang ito ay atin din po na i-present sa kabuuan ang mga bata na nagsipagdalo ng camp. Bilang update din po na sila po ay umattend last May 22nd and their names are nasa slides po. Yung umattend po ng camp. Tawagin po natin Jaylene D. Abitona. Nasa si Jaylene, si J. Sir D. Abitona,
Florian Mariano, and ayan po. So, sila po yung mga bata na ating pong pinadala sa CBCC Main noong last May 22nd hanggang 23rd. So, that was a 2 days camp po na ginawa sa CBCC Main, and pakabigay po na tayo ng updates kung ano po yung kaganapan sa loob ay ating pong anyahan ng kanilang teacher na si Teacher Rose. Ayun po, magandang umaga po sa bawat isa. Share ko lang po yung update po ng Unstoppable Camp ng mga kids. Noong first day po, 7 a.m. kumain sila. Tapos nag-start po ng 8 yung activities nila na nag-ano na po sila, nag-start na meron na pong story yung nagkakwento na po ng Bible story. Tapos, pagkatapos po nun, kain po ulit sila. Tapos, activity po ulit. Pagkatapos po nun, kumain ulit sila. Sabi po nila po, daw po pala kain doon. Tapos, nung 3 p.m. na po, doon na po nag-start yung pinaka-activity nila. Nagkaroon po sila ng mga physical activities, mga games po. Na natutunan naman po nila yung mga games kung paano magkaroon ng pagkakain sa din po. Even hindi po nila kilala yung mga nandun, nakikita po natin na nagpa-participate po talaga sila sa mga bata po doon. Tapos nakikipag-usap po talaga sila. Tapos nung second day naman po, doon po nakita yung pagiging creative ng mga kids. Nagkaroon po sila ng mga crafting, gumawa po sila ng mga yel po. Tapos nag-dance po sila. Yun po yung nangyari ng camp. Kumain po. Actually, puro po daw sila kain. Picture. Ayan po, so palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga bata at photos na po sa mga bata with the teachers. Sige po with the teachers at ating sama ng mga bata. Ayan po. So sige, mga bata ay pag-play po ni Elder Roman ng ating mga kids. Sige, sa po ay tumas o daling po at ating sila po na lang. Ating po sa ating let us pray. Panginoon Diyos, muli po Panginoon kami po ay nagaganap at lubos na nagpapasalamat po sa iyo pong kabutihan sa mga bata nito, Panginoon, na patuloy o Diyos na ikaw po ang tumagabay sa kanila. Salamat po sa kanilang pagnanais, Panginoon, na matuto ng iyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang mga kabataan ito. At hindi lang sila na umaten, kundi ganoon din, Panginoon, sa iba pa po namin mga kabataan, Panginoon. At bigyan mo po sila, Panginoon, ng chance din, Panginoon, sa darating, Panginoon, ng mga bagay na ganito ay patuloy din, Panginoon, na sila po ay makasama. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo ang mga bataang ito, patuloy mong pagpalain, gabayan, Panginoon, at patubayan ng iyong wala na Espiritu, Panginoon. Salamat po, ito po ang aming sa dalangin sa nag-isa namin tagapagligtas ng Jesus. Amen. Ayan po, so sige po at salamat sa buhay ng mga bata. Ayan po, so tunay nga po na ating patuloy na suportahan ng mga bata na susunod na magiging henerasyon po sa pagpapatuloy po ng ating mga gawain. And for this part po, syempre hindi po natin makakalimutan ngayong araw dahil alam namin na next Sunday ay busy-busy sa mga gala or any kung saan man pupunta ang pamilya dahil araw ng mga tatay. Kaya in-advance na po natin ngayon ang celebration ng mga tatay. So, let's watch the short video. Happy Father's Day po, Papa.
Thank you po sa pagtulong po sa aming magdasal at nakilala ko si Lord sa aming mga sarili at thank you din po sa pagturo po ng magandang asal sa amin po. Ayun na po. Love you po. Father's Day. Sorry po sa mga ayun na po. Sana po makatapos ko namin sa pag-aaral. Po ninyo. Kahit na nahihirapan tapos sa trabaho ay hindi pa po kumigil para sa amin. Para lang po kami ay mamuhay ng Diyos. Bilang Ayun po, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. So, maaari po bang aniyan po lahat po ng mga tatay na narito? At mangyari naman po na tinatawag ko si Sister Marity Bluan para i-distribute po at pangunahan ng pamimigay ng ating small token sa mga tatay. Sabihan ka siya, Tumari. Tawagin po natin si Pastor Ben para si Elder Ariel. Makikita po natin ang mga nagagawa po ng mga ama. Elder Yaki, Elder Gonyo, Tatay Gonyo, lalong lumalakas. Elder Roman. And then, sa mga tatay po na nandito, Jonathan, Father Jonathan. Tatay eh, Father Jonathan. Gilbert. Ito pala yung anak ni Jonathan. Para sa ito.